D'Angelo Russell at Tyus Jones, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! D'Angelo Russell, dapat pa ba daw itong i-trade? Lalo at laging nalilink ang kanyang pangalan sa mga trade rumors. Na bagamat nag-struggle ito sa nakaraang buwan sa Lakers, na kung saan ay inilagay nga muna ito bilang bench player, ay mukhang nagbabalik na ang dating scorer na D'Angelo Russell. Paano ba naman mga idol, sa huling 3 laro nito ay may average lang naman itong 27 points, 3 rebounds at 5 assists per game. Na meron naman itong 53% sa field goals at 52% sa 3-point area. Magaling naman talaga itong si D'Angelo Russell, lalo na kung siya ang primary ball handler. Hindi naman kasi buwaya ito si D'Lo kahit na isa itong scorer. Katunayan ay favorite niya ang mga pick and roll at pakiramdam pa nga daw ni D'Lo ay nasa rhythm siya pagka ganon. Lalo na kung siya ang gagawa ng play sa kanilang kupunan. Nakitang-kita din naman mga idol kung gaano kalakas ang Lakers gamit ang kanilang starting 5. Paano ba naman ay lahat ng yan ay may mga shooting sa labas? Kaya hindi nakapagtataka kung bakit malaki palagi ang nagagawang score ni Davis. Ito ay dahil sa floor spacing na nakukuha niya sa kanyang mga kasama sa loob ng court. Kaya madali na lang kay Davis ang makascore pagdating sa paint. Hindi katulad kapag ang nasa starting 5 ay itong sila Jared Vanderbilt at Cam Reddish. Na mismong kay Gilbert Arenas na nanggaling. Na nahihirapan nga ang Lakers sa kanilang opensa dahil nga dito kana Jared Vanderbilt at Cam Reddish. Parehas daw kasi ang dalawang players na hindi shooter. Kaya madali para sa kalaban na makapag-help defense sa gitna. Na dito nga nahihirapan ang Lakers sa kanilang mga nakaraang laro. Hindi nga sila makaporma pagdating sa ilalim at puro sablay din ang kanilang shooting sa labas. Hindi katulad sa starting 5 ngayon ng Lakers ay kahit sino pwede ang tumira. Lalo at kaya ng bawat isa na makapag-create ng sarili nilang tira. Kaya maganda talaga na ibinalik ni Coach Darvin Ham si D'Angelo Russell sa starting 5. Siguro ay mas maganda kung si Clint Capela na lang ang kunin ng Lakers. Para may extra big man pang kasama si Davis sa loob ng court, lalo na kapag malalaki ang players ng kalaban. Pero kayo mga idol, gusto nyo ba na i-trade ng Lakers itong si D'Angelo Russell? Mag-comment lang. Samantalang isa pang guard ang balak na kunin ng Lakers. At interesado nga sila dito kay Tyus Jones na ngayon ay naglalaro sa Washington Wizards. Pero interesado din ang Lakers dito kay Colin Sexton at nagawa na nga natin yan ng video sa nakaraang kong upload. Kaya dito na muna tayo kay Tyus Jones na kung saan ay 27 years old pa lang ito. Na ang kagandahan nga daw dito mga idol ay efficient daw ito na may 52% sa field at 42% naman sa 3-point area. Napanigurado naman daw na iti-trade ito ng kanilang kupunan lalo at nasa expiring contract na ito. Isa pa ay hindi daw ito nakikita na kasama sa plano ng Washington Wizards sa kanilang rebuilding team na gagawin. Ang maganda kasi kay Tyus Jones ay isa itong mahusay na playmaker, mabilis at shooter. Pinapangunahan din daw ni Tyus Jones ang less turnover ratio sa loob ng 7 taon. Na hindi naman daw ito ganun kahusay na defender, pero ginagamit daw ni Tyus Jones ang mataas niyang IQ para makasteal ng bola. Na kung kukunin nga daw ito ng Lakers sa Washington Wizards, ay ito daw ang trade package na kanilang ibibigay. Na makukuha nga daw ng Washington Wizards itong sila Gabe Vincent, Jackson Hayes at ang 2025 second round pick via Lakers. Habang makukuha naman ng Lakers itong si Tyus Jones. Pero kayo mga idol, gusto nyo ba ang trade idea na ito ng Lakers? Mag-comment lang. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At wag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.